Magandang araw po sa iyo, Kuya Dax. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jonas. 32 na po sa kasalukuyan. Pero ang kwento ko pong ito ay nangyari nung 24 pa lang ako. Isa lang po akong simpleng binata na lumaki sa taniman ng niyoga at palayan. Dahil na rin siguro sa kakapusan sa pera, hindi na ako nakatungtong sa kolehiyo. Pero marunong naman po ako sa mabibigat na gawain, lalo na pagdating sa paghahalaman. Nagsimula ang lahat nung lumuwas ako sa Maynila. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang patutunguhan ko. Pero may isang pinsan akong janitor sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Siya ang tumulong sa akin na makapasok bilang hardinero sa isang malaking bahay sa mismong subdivision kung saan siya namamasukan. First day ko sa trabaho, nang makarating ako sa bahay kung saan ako maninilbihan, kapansin-pansin ang malawak na bakuran nila. May fountain sa gitna at halos 6 na kotse ang kasya sa garahe. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga ay ang hardin nila. Akala mo para kang nasa paraiso dahil sa iba't ibang klase ng bulaklak. May mga orchids, roses, bonsai at mga imported na halaman na hindi ko pa nakikita sa probinsya. Ang may-ari ng bahay ay si Ma'am Leticia. Late 40s na siya. Mestiza, laging nakaayos. Tipong kahit house clothes niya ay mamahalin. Byuda na raw siya ayon sa ibang kasambahay. Ang anak naman niyang si Rafael na sa tingin ko ay kasing edad ko lang din nung nasa panong ito. Masasabi kong siya yung tipong habuli ng mga babae. Palaging presentable sa pananamit, maputi, matangkad, at mukhang may lahi. Laging may dalang kamera kasi photography student daw ito. Naging maayos naman ang simula ko sa trabaho. 6:00 ng umaga ako nagsisimula magdilig, magbunot ng damo, maglipat ng tanim, at maglinis ng paligid. Kapag tanghali, tahimik ang buong bahay. Si Ma'am Leticia naman ay kadalasang nasa sala lang, nakaharap sa laptop. Si Rafael naman minsan nasa balcony, minsan naman ay nasa hardin. Hindi ko kagad napansin nung una. Pero habang tumatagal, nararamdaman kong sinusundan niya ako ng tingin. Pakiramdam ko parang may matang nakatingin sa likod ko. Nakakarinig pa ako ng may hinang pag-click ng camera. Tapos paglilingon ako, nandun siya sa bintana ng kwarto niya sa second floor. May hawak na camera at nakatutok sa akin. Ayaw ko namang mag-assume pero ramdam kong hindi lang halaman ang kinukunan niya. Ayaw ko sana mag-isip na masama. Pero may isang araw, habang nag-aayos ako ng mga paso sa gilid ng veranda, napansin kong may nalaglag na maliit na papel. Pinulot ko iyon at nakasulot doon ng isang linya na, "Guwapo ka pala sa lente ng camera ko." Hindi ako sigurado kung biro lang yun o may ibig siyang iparating. Pero iba na talaga yung pakiramdam ko, Kuya Dax. Isang gabi na katatapos ko lang maligo, nakahiga na ako sa maliit kong higaan sa likod ng garahe. Pawisan na kaagad ako kahit kagagaling ko lang sa shower dahil na rin siguro sa init ng panahon. Naka-shorts lang ako noon at walang suot na pangitas. Bentilador lang na paikot-ikot sa isang sulok ng kwarto ko ang meron ako. Nang biglang may mahinang katok sa pinto at nang buksan ko iyon, si Sir Rafael ang bumungad sa akin. Diretso siyang pumasok sa loob. Hindi naman ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung paalisin ko ba siya. Unang-una, amo ko siya kahit kwarto ko iyon. Parte pa rin iyon ng bahay nila. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ko. Parang sinusukat niya kung hanggang saan ako papayag. At sa totoo lang, sa bawat segundo ng katahimikan naming dalawa, parang hindi ko na rin magawang tumanggi sa mga sumunod na nangyari. Na kahit kanino mangyayari, siguro ay hindi mo kakayaning kalimutan sa buong buhay mo.
Kinabukasan habang nagdidilig ako ng mga halaman sa gilid ng garahe, ramdam ko pa rin ang mga nangyari kagabi. Parang bawat patak ng tubig mula sa hose ay paalala ng naganap. Hindi ako dumaan sa veranda kung saan siya kadalasang nakatambay. Hindi ko rin tinapos ang trabaho ko sa harapan ng bahay para lang hindi kami magkita. Hinuna ko ang parteng likuran ng bahay. Nagtago sa lilim ng mga palmera. Nagpakabisi sa mga pag-aayos at pagtatanggal ng damo sa gilid ng gate. Hindi ako nagpakita sa kanya hanggang sa dumilim. Pero kahit anong iwas ko, hindi ko maalis ang tensyon. Tahimik ang buong kabahayan, pero parang may mata sa bawat sulok na nakatingin sa akin. Pangalawang gabi na, pabalik na ako sa kwarto ko nang biglang may kumalapit sa braso ko mula sa dilim. Si Rafael Leon. Nakasuot pa rin ng puting t-shirt, pero mas fitted ngayon. May hawak siyang maliit na bag at iniabot niya sa akin iyon. Nang nasa kwarto na ako, binuksan ko iyon. May laman iyong ilang litrato ko sa hardin. Hindi ko alam kung kailan niya iyon kinunan. Habang tumatagal ay mas lumilinaw sa isip ko na hindi ko na kayang hayaang ganito na lang ang nangyayari sa akin. Oo, hindi ko kinontra si Rafael nung una, pero hindi rin ibig sabihin nun na gusto ko nang maging laruan niya. May pride pa rin ako, kahit simpleng hardinero lang ako sa mata nila, kaya may nabuo akong plano sa isipan ko. Isang hapon habang tinatanggal ko ang mga lumot sa tiles ng beranda, nakita kong naglalakad si Ma'am Leticia papunta sa porch. Kinuha ko ang hose. Sinadya kong basahin ang harapan ng beranda para hindi siya makalakad ng basta-basta. Naglakad siya patras para iwasan ang basa. Doon ko sinadyang lumapit at inalok siyang alalayan para hindi siya madulas. Hinawakan ko siya. Tumingin siya sa akin ng saglit. Parang nagulat sa ginawi ko. Doon ko sinimulan ang plano ko. Sa tuwing nandyan siya sa paligid, nagpapakitang gilas ako. Minsan habang pinupunasan ko yung paso sa may terasa, sumisilip siya mula sa veranda. Nagtama ang mga mata namin. Hindi ko inalis yung titig ko. Para akong may sinasabi sa kanya sa mata pa lamang. Pagkalipas ng ilang araw, sinabihan niya ako na sa loob na raw ako ng bahay ako pansamantalang mag-aayos ng ilang paso. May binili daw siyang bagong mga halaman na kailangang ayusin ang pagkakalagay. Akala ko simpleng utos lang iyon. Pero pagpasok ko, kaming dalawa lang ang nandoon. Tahimik lang siya nung una habang tinitingnan ko kung saan ilalagay ang mga halaman. Nakupo lang siya sa sofa. Yumuko ko sa harapan niya habang inaayos ang paso. Nakita ko sa gilid ng mata ko na nakatingin siya sa akin. Dahan-dahan kong pinunasan ang pawis sa leg ko gamit ang laylayan ng t-shirt ko. Hanggang sa bahagyang tumaas ito at nakita ang gilid ng tiyan ko. At bago ako lumabas ng sala, nilingon ko siya. Doon ay nagtama uli ang mga mata namin. Simula noon ay mas naging malambing si Ma'am Leticia sa akin. Madalas niya akong tanungin kung kumain na ba ako, kung may kailangan pa ba ako. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng hose sa gilid ng bahay, lumapit siya at nag-abot ng baso ng malamig na tubig. Hindi siya nagsalita, pero habang iniinom ko ang tubig, naramdaman kong tumagal ang titig niya sa akin. At doon ko naisip na ito na ang simula ng aking ganti. Araw ng linggo noon, wala si Rafael. Ayon sa mga kasambahay, umalis daw ng maaga para sa isang out-of-town shoot kasama ang mga kaklase niya. Si Ma'am Leticia naman ay abalang nag-aayos ng mga gamit niya sa loob ng bahay. Habang nililinis kong harap ng beranda, tinawag niya ako mula sa itaas. May papaayos daw siyang sirang cabinet.
Nang nasa may hagdan na ako, napansin kong tahimik ang buong second floor. Nang buksan niya ang pinto ng silid niya, amoy kagad ang halimuyak ng pabango niya, yung mamahaling amoy na hindi overpowering. Simple lang ang kwarto niya pero elegante. Mapuputing kurtina at mga frame photo sa gilid ng dresser. Sinimulan ko kagad ang pag-aayos ng cabinet. Medyo sira na ang lock sa gilid kaya medyo yumuko ako ng malalim habang kinukumpo ni Iyon. Ramdam ko yung mga mata niya sa likuran ko. Hindi ko alam kung ilang segundo ang lumipas bago ko narinig ang pagbagsak ng isang bagay sa higaan niya. Nang lumingon ako, nandun siya at nakaupo sa gilid. Suot pa rin niya ang bestidang silk. Lumapit siya, tumayo sa harapan ko. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay ko at inilapat sa balikat niya. At unti-unti bumaba ang kamay niya sa tapat ng puso ko. Mabagal ang lahat. Parang sinisigurado niya kung may pagtutol ako. Nang mga oras na iyon, hindi na kailangang sabihin kung ano ang nangyari sa pagitan namin. Pero iyon ang naging simula ng lahat. Nakabalik na si Rafael kinahaponan. Bit-bit ang backpack at camera bag. Pagdating niya ay tahimik lang siya. Ni bumati ay hindi niya nagawa. Pero sabi nga nila ay normal lang daw iyon sa kanya. Ako naman ay nagpakabisi agad sa garden para hindi kami magkatinginan. Si Ma'am Leticia naman sa kabilang banda, parang walang nangyari. Maayos siyang nakabihis. Presko ang aura. Kinagabihan ay nagulat ako nang ipatawag ako ni Ma'am Leticia para sumalo raw sa hapunan nila. Pag-upo ko sa mesa, si Rafael ay nasa kaliwa. Ako naman ay nasa kanan at si Ma'am Leticia ay nasa gitna. Ang kutsara at tinidor lang ang may tunog habang kumakain kami. Ramdam ko ang bigat ng paligid. Hindi kami nagtitinginan ni Rafael, pero ramdam kong sinisilip niya ako paminsan-minsan sa gilid ng mata niya. Ako naman, pinipilit maging normal lang ang lahat. Pero sa loob-loob ko, parang may countdown akong naririnig na anumang oras, may sasabog na isang malaking sikreto. Si Ma'am Leticia lang ang normal ang kilo sa aming tatlo. Siya lang ang panayang kwento tungkol sa mga bagong halaman, mga order niyang dumating mula sa online, at planong ipaayos ang bakod. Wala siyang kaalam-alam kung gaano kainit ang tensyon sa dalawang lalaking sa magkabilang gilid niya. Pero may isang bagay akong napansin. Habang naglalagay siya ng ulam sa plato ko, dumampi ang kamay niya sa braso ko. Nakita kong reaksyon ni Rafael. Tumingin siya kay Ma'am Leticia, tapos lumingon sa akin. Pagkatapos ng hapunan, ako na sana magliligpit ng mesa, pero pinigilan ako ni Ma'am. Hayaan ko na daw at magpahinga na raw ako. Tumayo na ako sa kinaupuan ko at naglakad papunta sa likod ng bahay kung nasa ng kwarto ko. Pero habang naglalakad ako papalayo, pakiramdam ko ay sinusundan ako ng pares ng mata. Mag-alas 11 na ng umaga noon, mainit na tirik ng araw. Nakayuko ako sa garden, naglilinis ng mga tuyong dahon at tinatanggal ang mga tuyong sanga. Pawis na ako at halos mabasa na ang suot kong puting t-shirt sa bandang likuran. Tahimik ang paligid. Wala akong naririnig kundi ang huni ng mga ibon at tunog ng tubig na dumadaloy sa lupa. Nang biglang may humawak sa braso ko. Si Ma'am Leticia iyon. Sinabi niya sa akin na magpahinga muna ako kasi mukhang pagod na raw ako. Nginitian ko lang siya. Pero bago ako makapagsalita, bigla niyang hinawakan ang mukha ko. Dahan-dahang inilapat ang palad niya sa pisngi ko. At bago pa ako makalayo, inilapit niya mukha niya sa akin na parang hahalikan niya ako. Pero bago pa man niya maituloy iyon, may narinig akong isang pamilyar na tunog.
isang tunog ng click. Nagulat ako kaya nagpalinga-linga ako sa paligid. Natuon ang paningin ko sa second floor kung nasa ng kwarto ni Rafael. Pero hindi ko siya nakita. Pero alam ko at nakasisiguro ako. Kilala ko ang tunog na iyon. At alam ko ang ginawa niya. Kuya Dax, sa lahat ng ginawa ko, alam kong darating din yung araw na haharap ako sa sarili kong mga desisyon. Ang hindi ko lang inaasahan ay darating ito ng biglaan. 12:00 na ng gabi, tapos na ako sa mga gawain. Nasa loob na ako ng kwarto, nakahiga at halos nakakatulog na. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Si Rafael na naman iyon. Hindi na ako nagulat dahil parang naging normal na sa kanya ang pumasok sa kwarto ko kahit 10 oras na ng gabi. Pero hindi pa man lumilipas ang ilang minuto, may isa pang tunog akong narinig. At sa siwang ng pinto, kita akong huminto ang anino sa harap ng pintuan ko. Nagulat pa kami nang biglang bumukas ang pintuan. Si Ma'am Leticia. Nakatayo lang siya sa may pintuan. Hawak ang doorknob. Habang kami naman ni Rafael ay nakahinto rin sa loob ng kwarto dahil sa pagkagulat. Walang lumabas na maanghang na salita sa bibig niya pero alam namin ni Rafael na kailangan naming harapin ang mama niya para magpaliwanag. Kinabukasan, 9:00 pa lang, pinatawag ako ni Ma'am sa opisina ng bahay niya. Hindi ko alam kung lalabas ako sa gate pagkatapos nito. Pero wala na akong ibang choice kundi ang harapin siya. Jonas, kailangan mo balak sabihin sa akin na patian ako. Pinatulan mo. Wala akong naisagot sa tanong niya, hindi dahil sa nalulungkot ako, kundi dahil may tanong sa isipan ko na tama ba ang ginawa ko? Tama ba nasaktan ko ang taong naging mabuti sa akin? Tahimik lang ako habang kinakausap ako ni Ma'am Leticia. Hindi ko kayang tumingin sa mata niya. Kasi totoo naman, sinadya ko ang lahat dahil gusto kong gumanti sa anak niya. Umalis ka na lang. Mas makakabuting huwag ka nang bumalik. Bibigay ko sa iyong huling sahod mo. Dadagdagan ko na lang para may panimula ka. Sabay abot ng sobre na may laman na pera. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Ma'am Leticia, hindi ko na nagawang tumagal pa sa loob ng bahay. Kinabukasan din 5:00 pa lang ng umaga, iniligpit ko na mga gamit ko. Isang backpack lang naman yon na may laman ng ilang pirasong damit ko. At ang natitirang konting ipon ko na dinagdagan pa ng laman ng sobre ni Ma'am. Hindi na ako nagpaalam. Gusto ko na lang umalis habang tulog pa sila. Pero sa totoo lang, dapat naging masaya ako dahil natupad ang plano ko na magkameron ng lamat sa pagsasama na mag-ina bago ako tuluyang umalis. Pero bakit parang tutulang isip at puso ko sa ginawa ko? Tama ba ang ginawa ko na nadamay si Ma'am Leticia? Pero ang alam kong tama ay tuluyan ko ng lisanin ang bahay na iyon dahil doon ko naranasan ang isang bagay na siguro ay hindi ko na makakalimutan sa buong buhay ko. Pagbalik ko sa probinsya, ginamit ko ang naipon ko sa Maynila para magtayo ng maliit na landscaping service sa amin. Sa una, puro simpleng trabaho lang. Pag-aayos ng bakuran, paggawa ng paso, pagtatanim ng mga ornamental plants sa may mga kapitbahay namin. Pero habang tumatagal, lumago rin ito. Nakilala rin ang trabaho ko dahil sa disiplina at malasakit na iniaalay ko sa bawat proyekto. Hanggang sa nakilala ko na nga ang naging asawa ko. Isang simpleng babae, tahimik at masipag. Hindi niya kailanman tinanong ang nakaraan ko. At makalipas nga ng 2 taon ay nagpakasal kagad kami. At sa ngayon ay may 2 anak na kami. Maliit man ang bahay na tinutuluyan namin ngayon, pero puno ng pagmamahalan at kaligayahan. At nitong mga nakarang linggo nga Kuya Dax,
Nakaugalian ko na ring makinig ng mga kwento sa channel mo. Doon ko narinig ang mga confession ng ibang tao na may kapareho ng pinagdaanan ko. Sa bawat kwento, parang may parte ng nakaraan ko na unti-unting humihilom. Kaya ngayon ito na ang pagkakataon kong ibahagi ang akin. Hindi ko sasabihin kung sino ako. Hindi ko babanggitin kung saan ako nakatira ngayon o kung ano ang tunay kong pangalan. Pero sana, kung maririnig man ito ng sino man na tulad ko, malalaman niya na hindi siya nag-iisa. Hanggang dito na lang sulat ko, Kuya Dax. Maraming salamat po sa boses na ibinigay niyo sa mga kwentong hindi kayang ikwento ng karamihan. More power po sa channel ninyo. Ako si Jonas. At ito, ang true confession ko.